Makapagtrabaho nga ba sa Canada ang isang high school graduate lang? Bago ko sagutin yan, nais ko muna magpakilala. Ako si Rona, isang OFW at isang plain housewife dito sa Canada. Umpisahan ko ang kwentong ito sa salitang, laki ako sa hirap. At hindi ko kinakahiya yan. Laking probinsya ako. Fast forward natin kasi pag ikwento ko lahat ito ay abutin tayo ng panahon ni Kupong-Kupong. Joke lang. Yun nga, pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho na ako sa edad na 17 years old. First job ko sa Pilipinas. Pumunta ako ng Manila at nagtrabaho bilang isang mananahi at stay in. At ang sahod ko sa isang buwan, hulaan nyo kung magkano. 850 isang buwan. At ang pasok namin, ang start ng trabaho namin from 7 a.m. hanggang 12 midnight. Libre nga yung pagkain namin, pero tiyaga-tiyaga lang kung ano ang ihihain. Kung galanti nga si bossing, yun may pamerienda na, may pa-noodles pagdating ng gabi. Pero nung time na yon, no choice ako kasi wala akong ibang mapasukan. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, pag nag-apply ka ng trabaho, kailangan college level o college graduate or kailangan pa talaga with blessing personality. Eh, hindi naman tayo ganon talaga. So, nahirapan ako maghanap ng trabaho ko dahil high school graduate nga lang ako. Nung time na yon, talagang pinagtiyagaan ko sa loob ng 2 taon. Pero masaya din naman dahil marami kami doon. Pagkatapos nga, umuwi ako sa probinsya dahil pangarap ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang, hindi naman makayanan ng aking mga magulang. So, ang ginawa ko, naging working student ako. Pero isang semester lang yung natapos ko. Pero hindi ko nagamit ito dahil hindi binigay yung transcript ko. Dahil ang sabi ng school, bayaran ko daw yung utang ko. Eh wala akong pambayad, so hindi ko na nagamit ito. Pagkatapos bumalik ulit ako sa Maynila. Nagtrabaho, nakipagsapalaran. Pero yun ang nagamit kong trabaho dahil naging matyaga ako na matuto na manahi. Nung pagdating ko sa Maynila, mananahi pa rin ulit ako. Pero nag-apply na ako, contractual na. Alam mo naman, iwan ko lang ngayon, pero noon, talagang contractual lang talaga kami. 6 months na pasok. Yun, pagkatapos naman, panibagong apply, inaabot ka ng hanggang 2 to 3 months na tambay. So, yun nga, pero pinagtiyagaan ko yun. Palipat-lipat ako ng company na magtrabaho. At tanda-tanda ako na nag-apply ako ng isang trabaho. 26 years old ako noon. Mula alas 4 ang pila namin noon. Inabutan na kami ng ulan. Bit-bit ko yung folder ko na nandun yung resume ko. Nung umulan, ay di baling mabasa ako. Basta ma-rescue, hindi lang mabasa yung resume ko. Pagdating ng alas 8, lumabas yung security guard. At kinuha yung mga requirements. Pagkikita ng aking resume, binalik sa akin at sinabing overage na ako. Kasi nga, hanggang 25 lang daw yung tinatanggap nila. Kaya nung araw na yon, iyak lang ako ng iyak dahil iniisip ko, paano nang maging kinabukasan ko kung wala na tatanggap sa akin dito na trabaho? Dahil wala naman ako may natapos at hinahanap nila kahit sales lady ka, kahit tindera ka, with pleasing personality pa talaga. So, yun nga, nakasama ako sa kaibigan ko na pumunta doon sa agency niya dahil sabi niya nakakuha nga daw siya ng trabaho sa Taiwan bilang isang sa electronics company sa Taiwan. So sumama ako sa kanya dahil nga paalis na siya, gusto ko rin makita kung anong agency niya. Pagdating doon, talagang malakas lang ang loob ko. Nagtanong ako doon sa opisina kung pwede rin ako makapag-apply nito. Wala pa naman akong hinahawakang pera. Pero nag-try ako
Hindi ko alam kung magkanong placement fee. Pero nag-try ako at magtanong kung pwede akong makapag-apply din. So sabi nila, subukan ko lang daw dahil may mag-interview din. So yun nga, in-interview ako ng araw na yun, hindi rin ako nakapasa. Talagang sama ulit ng pakiramdam ko dahil feeling ko wala na talaga akong future na maganda na darating sa buhay ko. Pero in the next week, nag-message ulit sila sa akin na mayroong interview ulit at bumalik ulit ako. Yun, pag-interview, talagang nilakasan ko ulit ang loob ko at pinakita ko kung anong makakaya ko. Yun nga, swinerte at nakapasa din sa interview. Nakarating ako ng Taiwan. Before matapos yung kontrata ko sa Taiwan, marami akong naririnig na may nag-a-apply papuntang Canada. Pero ang sabi nila, yun nga, kailangan college graduate ka at malaki ang placement fee. At kailangan may experience ka. So ako, wala namang ipakita na experience kung wala rin akong natapos. Pero nag-try ako. Pumunta ako ng agency na walang may nakaalam. Ako lang talaga mag-isa. Nagbiyahe ako ng train na halos isang oras. Pero sa kasamaang palad, na-scam din ako. Dahil ang sabi sa akin, pinaasa ako na meron na akong LMIA, meron na akong employer dito sa Canada. Pero isang buwan na lang, matatapos na yung kontrata ko sa Taiwan. Kung uuwi ako, hindi na talaga makaabot kahit may LMIA pa ako dahil sa processing nito. Ang sabi nila sa akin, ipadala ko daw sa kanila yung passport ko pag nasa Pilipinas na ako para ipatuloy nila ang pag-process nito. Pero hindi ko, talagang naisip ko na scam na yan. So sinabi ko sa kanila, babawiin ko yung pera. Ayaw nilang ibalik ang pera at tinakot ko rin sila. Kung ayaw niyong ibalik ang pera, tatawag ako ng pulis at papuntahan. Ilang beses akong pabalik-balik doon sa agency nila na para mabawi yung pera. Nabawi ko naman. At ulit, nakabalik ako doon sa dating kong company doon sa Taiwan. Pangalawang kontrata ko na. After 2 years, meron akong kaibigan na pumunta dito ng Canada. Shout out pala sa kaibigan kong kay Raquel na siyang tumulong sa akin para i-refer doon sa kanyang agent dito sa Canada. So ni-refer niya ako dito sa agent niya dito sa Canada na makapag-apply din. Pero syempre nandun pa rin yung takot ko na baka hindi na naman matuloy ang plano ko dahil high school graduate nga lang ako. Pero kalaunan nag-process ako, marami talagang struggle, maraming mga problema ang dumadating dahil sa dorm namin, bawal yung malaman nila na nag-a-apply ka, lalo na dito sa Canada. So, hindi namin hawak yung passport namin, yung broker namin ang may hawak nito. Pero patuloy pa rin ang pag-process ko. Pag galing ng panggabi, bawal kaming lumabas. Papayagan lang kami lumabas, doon lang sa labas ng gate. Pero kung hindi ka nakapangtulog or nakapangbahay, hindi ka pwedeng makalabas. So ang idea na ginawa ko para makapag-process ng paper ko, lumalabas ako sa gate, nagpapaalam ako, nakapantulog ako. Pero sa loob niyan, may damit akong panlakad. So tatawag ng taxi at doon nahuhubarin yung pantulog para ma-process yung papers ko. Lakasan nga lang ng loob para matupad mo yung pangarap mo. Tapos noon, hindi lang yun ang naging problema. Dahil nga natapos ng pag-process, nag-aantay na lang ako ng passport request ko. Pero alam nyo, ang kalaban natin dito, ang mga taong may inggit sa atin. Dahil alam nyo, doon sa dorm namin, merong mga tinatawag naming interpreter at sila yung may access doon sa mga letter namin kung galing saan sila yung mag-distribute sa lahat ng mga na nakatira doon. So itong interpreter na ito, napakabait sa akin. Talagang every time na mag-break kami, tinatawag niya ako na doon ako upo sa kanyang tabi.
kung saan siya pupunta. Talagang niyayaya niya ako. Hindi ko talaga maisipan ng kasamaan ang gagawin niya sa akin. Alam niyo, kinakabahan na ako dahil syempre, pagdating ng visa, 6 months lang yan, kailangan maaalis ka na, di ba? Ilang buwan kong inaantay ang passport request ko. Buti na lang, at yung interpreter na yun, ay natapos na ang kontrata. Uwi siya. Pero alam nyo ba, yung letter ng passport request ko, 1 buwan na pala na sa kanya. At nakita ng mga ka-roommate niya doon sa bed niya. At bukas na ito. So it means, binuksan niya dahil siguro sa inggit niya na hindi niya binigay sa akin. Kasi, malalaman mo kasi kung saan galing. Yun kasi yung brown envelope na galing sa immigration ng Canada. So yun nga, fast forward tayo. Nakapunta ako dito ng Canada. Pero bago ko na nga pinagpatuloy, yung pag-a-apply ko dito sa Canada, talagang tinanong ko muna yung agent na nagpa-process ng papers ko. Tinanong ko kung talagang may posibilidad bang makarating at makapagtrabaho ako sa Canada dahil high school graduate lang ako at wala naman akong experience. So sabi niya, oo naman daw dahil dito sa Canada, kahit high school graduate ka, ay pwedeng magtrabaho ka. So yun, masaya ako. Kaya may kasabihan nga tayo, walang tatalo na kasamaan sa kabutihan. At pagdating ko dito sa Canada, yung unang trabaho ko ay isang fast food restaurant na kung saan natuto rin ako na makipag-usap sa mga customer. Kaya wala talagang imposible na matupad natin ang mga pangarap natin basta mayroon lang tayong lakas ng loob, tiwala sa sarili at pananiwala sa Diyos. At oo nga pala, nabanggit ko kanina na isa akong batikang mananahi sa Pilipinas. At pagdating dito sa Canada ay isang fast food worker naman ang una kong trabaho. Kaya ngayon, ang trabaho ko bilang isang full-time mom and plain housewife ay nagluluto mula breakfast hanggang hapunan na. At ayun nga, nagtatahi ng mga butas-butas na pantalon ng aking asawa. At gumagawa rin ako ng kortina like blackout curtain para sa anak ko. Kasi alam nyo naman, dito sa Canada, pagdating ng summer hanggang alas 9 ng gabi, mataas pa yung sikat ng araw. Kaya kung sinong may gusto sa inyo magpa-repair ng pantalon at magpaputol at magpagawa ng kortina, wala pa naman akong link. Kaya just comment down below para kukontakin ko kayo. So kung nagustuhan nyo ang videong ito, please follow, like, and share. Thank you so much. And God bless. Be happy and stay healthy. Bye-bye!